Napapalibutan ng karagatan ang probinsya ng Palawan, kaya hindi na nakapagtataka na ito ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pagkain at hanap buhay ng mga tao rito. Sari-saring mga isda, yamang dagat ang makikita mo sa mga palengke. Pero paano kaya kung ang inaasahan mong masarap na ulam, sariwa man, ay may dulot palang peligro sa iyong kalusugan? Sa Aplaya, Barangay Tagburos, lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan, may mga residenteng umaga pa lang ay abala na at tila ba may kinakapa sa kabuhanginan ng dalampasigan. Ano kaya ang kanilang hanap na kahit ang init ng araw at pangangarin ng likod ay hindi nila alintana? Si Ate Camille ang aming pakay, isa sa mga residente ng Aplaya, Barangay Tagburos. Alas 7 pa lang ng umaga, tapasok na kami ngayon sa Aplaya Street, Barangay Tagburos, kung saan pupuntahan namin yung isa sa mga residente dito na balita namin ay nangunguha ng seashell sa dalampasigan. Kailangan namin agahan yung pagpunta kasi ang balita namin, maaga pa lang, gantong oras pa lang ay nagsisimula na silang manguha ng seashells. Nandito na kami ngayon sa dulo ng Aplaya Street kung saan makikita na natin yung dagat, no? Ngayon hahanapin na natin kung nasaan ba si Ate Camille para masamahan natin siya sa pangunguha ng seashells. Tara. Pagkagat ng araw, dediretso na kaagad si Ate Camille kasama ang iba pa niyang kapitbahay sa dalampasigan. Hindi para magtampisaw o magpahangin, hindi maghanap ng pagkakakitaan. Kasama na natin ngayon sila Ate Camille, sila Ate Shella and Ate Vicky, and manginginas na kami. Mga oras ngayon ay mag-alas 8 ng umaga. So usually daw, gantong oras naghihibas yung tubig dito. So gantong oras din sila nanginginas. Tara. Nakapagtataka na imbis na lambat o kawil, itong mga balde at sako ang kanilang bitbit papunta sa dalampasigan. Dahil hindi pangingisda ang kanilang pakay rito, kundi manguha ng seashells o kung tawagin nila ay panginginas. Kung makikita nyo, mababa yung tubig o kung tinatawag nila ay hibas ng gantong oras dito. Kaya gantong oras din talaga sila nanginginas kasi mas madaling kumuha o mangolekta ng mga seashells. Kasi kapag mataas yung tubig, mahirap manguha ng seashells o manginas. Sasama ako ngayon kina Ate Camille upang subukan ang panginginas. Dahil upang lubos kong maunawaan ang kanilang sitwasyon dito sa Barangay Tagburos, kailangan ko munang maranasan ang hirap ng kanilang hanap buhay. Kung makikita nyo, may mga kasama tayong mga bata. Kasama lang sila sa atin since Sabado ngayon, wala silang pasok. Kaya yan, kapag walang klase, yan yung nila gawa na sumasama sila sa mga nanay nila na nanginginas din dito. Ate Shella, ano po ba itong part na ito? Ay, ano yan, yung dating pantalan. Dating pantalan. So hindi ngayon nasira. Kailan po nasira yan? Medyo matagal na rin. Saan na po yung bagong pantalan nyo ngayon? Ito pa rin. Ito pa rin. Siyempre rin. Dito pa rin karamihan dumadaong yung mga bangka. Pero ito po, di na po talaga ito nagagamit. No? Wala na talaga. Nadagdagan ko yan nung nagbagyo eh. Lalong nawasan. Nung udet po. Wala pong plano yung barangay o yung city po na binabanggit kung may plano po ba silang paayos yan? Ang pagkakaalam ko, oo, may plano silang Paayos yan. Kasi nga napagawa na nila ng bago niya, nilagyan na nila ng Kasi dati maraming bahay dito eh. Yan yung area na yan, maraming bahay dati yan.
Nasaan na po sila ngayon, Ate Sheila? Inilipat na. Yan, Nilipat na sila nirelocate doon. po sila. Maganda tuloy ang naging ano nila. Sure. Kung makikita nyo, medyo malayo-layo na yung nilakad namin kasi medyo malawak talaga yung hibas ng tubig ngayon. And doon pa talaga tayo pupunta. Doon daw kasi talaga ang Panginasan. Kami rin nanginginas ngayon na to, Sheila. Mga taga dito lang din yan. Mga anong oras po tumataas yung tubig dito, Ate Sheila? Tanghali. Tanghali. Tanghali na, mga Alas 11. 11, mataas na po. Sabi, alas 10, nagsisimula na po tumaas talaga. Hindi ko sure ngayon. Depende rin po talaga, no? Talaga eh. So, medyo nahihirapan tayo makapa kasi hindi pa talaga tayo marunong, pero sana makakuha tayo maya. Saan po ba madalas kami nakakapagpit sa mga damo-damo po ba? Mga nung pwede kumaganap sa mga damo. Katagok po sila. Oo. Pero dahan-dahan lang po kayo, may mga dawat kasi dito. Ano po? Yung parang alimasag na maliliit. Alimasag. Pang-ipit. Ano po tawag doon? Dawat. Dawat. Nagapang ipit po. Hmm. Ito po, ano po ito? Bakala, ito na po yung bakalan. So, nakakuha ko na yung pinakaunang bakalan na nanginas ko. Talagyan natin sa balde. Pero may makikita man sila. Tapos sa isang ganto po, sa isang araw, sa isang panginas nyo po, ilang kilo po? Sobra 2 kilo. Oo, sabihin na sa naka-1, ano po kayo? Na, 145. Tinatapon ko po sa dagat pag malaliit. Ibalik sa dagat. Yung ganto po kalaki, ate, kami. Okay na po ba ito? Oo. Okay na ito, ganto kalaki. Okay. Ito po yung mga kasama nyo, manginas. Minsan anak ko. Hindi nga nagsama ngayon. Buti marami ka po kasama nga yung iba. Hmm. Ito nyo po, gano'n po katagal bago mapuno yung isang balde na to, ate, Hindi ko mapansin. Pero pag mayroon na, hindi na. saglitan lang po minsan, no? Ay, alipuros yan. Puros, di po kayo kumukuha ng mga. Nilaga ko rin sir. Kung mayroon mag-aon. So kinakain din po ito. Oo. Yan, Alipuros. hindi na putulan ng puwit yan. Magkano po ang ganito? Kung 80 po yung Sa ano, iba naman yung nagabili sir sa kalipapa sa man yan. talipapa. Oh, 80 ang, ay ano, 30 di ba ang alipuros? 30. 30 po ito po. Ay, sa iba. Sa Sa iba. So yung ganito, minsan kumukuha din sila at kami lang ganito. Pili lang yan. Dito lang po. 35 daw yung ganito per kilo sa talipapa. Nila binibenta naman. Habang tumatagal ang aming panghihinas, patirik na rin ng araw. Unti-unti na naming nararamdaman ang init ng panahon, nasasabayan pa ng pangangaling ng likod at batok. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi alintana nila Ate Camille. Usually ilang oras po kayo at kami na nagtatagal manginas? At minsan 3. 3 oras sa isang araw po. Ito po napupuno niya minsan po, no? Minsan hindi rin. Hindi. Hindi rin. After po nyo manginas, Ate Camille, ano pong gagawin niyo na? Kasi mamaya pa. Mag-ano po? Mag-alaga. Maglalaga ng ano po? Ilalaga niyo po ba ito? Opo, ito bago niyo mabebenta? Laman na kasi sir ginawa nito. Po, Laman na. laman na. Ay, so tiyatanggal niyo na po sa shell bago niyo po mabenta? Akala ko kasama na yung shell. Mayroon din man nagakuha, pero sa amin kasi laman ang ginakuha niya. Tapos deliver niya na sa Mas mahal po kapag laman na po ang kinukuha. Kapag shell po, medyo mas mura. Kaya 80 po siya. Magkano po kapag kasama ang shell? Depende sa ano, may
Sila Aris ba? 15 lang. Oh, 15 kilos lang kasama yun. Oh. Usually, kapag kunyari, tansya nyo po, Ate Camille, yung mapuno nyo po ito, tapos matanggalan nyo siya ng shell, ilang kilo po abuti ng gano'n? 2. Sobra. 2 kilo. Sa kabila ng hirap ng panghihinas, maliit na halaga lamang ang katumbas nito sa palengke, kaya kailangang makarami ni Ate Camille upang kahit paano ay sumapat man lang sa isang kainan ang kanyang kikitain mula rito. Lalo pat nalaman ko na siya lang ang naghahanap buhay sa kanilang pamilya ngayon dahil ang kanyang asawa ay kasalukuyang may sakit. Ngayon, alas 9 na ng umaga and kagaya ng pinakita ko kanina, konti pa lang yung nakakuha namin na bakalan ni Ate Camille. And syempre, dahil konti pa, magtatagal pa kami. So, ang kalaban talaga namin din dito ay init ng araw. Dahil kahit alas 9 pa lang, grabe na, sobrang tinik na ng araw. Ngunit hindi lang ang init ng araw at pangangalay ang kalaban sa panghihinas. Dahil sa aming pangangapa sa buhangin, hindi lang bakalan at mga seashells ang nag-aantay sa aming mga kamay. Kung medyo hindi ka sinuswerte, ay maaaring ang tinatawag nilang dawat ang iyong madukot. Ito ay isang uri ng maliit na alimango na kapag naipit ang iyong daliri, ay talagang mapapaaray ka. Nagkabiruan pa kami nila Ate Camille patungkol sa dawat. At makalipas nga ng ilang minuto, ay nangyari na ang aming inaasahan. Ayan na, tanggalin mo si Pit. Aray ko. Ginagat siya ng dawat. Aray ko! Aray ko! Aray. Aray. Aray, napipitan ng dawat. Yun na yun ang tunay. Ang sakit. Naipit ako nung sinasabi ni Ate Camille na dawat, hindi siya biro. Masakit. As in, super sakit niya. Ito yung, ito na yung naipit siya sa akin. So, yun lang. Yun lang yung parang sa mga danger ng panginginas, di mo alam kung ano yung makakapa mo, hindi mo alam na hindi pala bakalan yung makakapa mo, di mo alam na isang dawat na pala na pwedeng umipit sa'yo na sobrang sakit. Sariwa man ang mga bakalan na aming kinokolekta, hingit sa kaalaman ng mga mamimili na may peligrong nag-aantay sa kung sino man ang makakakain nito. Dahil ang tubig dagat at buhangin dito sa Barangay Tagburos ay kontaminado pala ng mercury, isang kemikal na kalaunan ay maaaring magdulot ng sakit sa kung sino mang makapagkukonsumo nito. Tinanong ko si Ate Camille kung alam ba niya ang tungkol dito, ngunit ito ang kanyang naging sagot. Na ano naman po ba kayo, parang nabalaan naman po kayo, nabigyan ng babala ng barangay na possible po talaga na ito po contaminated itong tubig dito. Kaya nga minsan, di ba, pag nagkaroon ng yung tawag nito, High tide? hindi yung Daluyong? bawal yung magkuha ng Ay, shell red sa tide? dagat. Oo, yan. Isa ito sa ginaano ang Tagburos kasi minsan. Pero minsan, giano na rin, i-examine na rin ang tubig. Minsan, hindi rin. Kasi nga, In-examine. oo. Iba rin ang ano kasi minsan, parting taytay. Opo, iba-ibang tide. parts. Oo. Nadadamay lang ba? Almost 3 oras na kaming nanginginas nila Ate Camille dito. Ito pa lang yung nakakolekta namin, nanginginas namin ng mga bakalan. So, halos nangangalahati pa lang kami. And dahil nga tirik na yung araw and medyo tumataas na yung tubig, mamaya-maya ay babalik na kami doon. Magtatanghali na at kasabay ng pagtirik ng araw ay siyang pagtaas ng level ng tubig. Isang senyales na kailangan nang umuwi nila Ate Camille. Sa wakas nakabalik na rin kami. Tapos nung mahaba-habang lakaran na ginawa namin pabalik kasi lahat ng araw na natin namin. Ngayon walang pahinga, dire-diretso yung trabaho, papakuluan namin yung mga nakuha namin bakalan para maibenta na rin agad. Para may panggastos na rin para sa araw na to sila Ate Camille. Pagbalik namin sa bahay nila Ate Camille ay hindi pa natatapos ang aming trabaho. Kailangan pa namin pakuluan ang mga bakalan na aming nakolekta at tanggalin isa-isa ang mga laman nito. Huwag ka nang umangin.
Saan po kayo dito? Magkano pagod? Apat po yung anak nyo, no? So, anin po kayo dito sa bahay. Yung dalawa ko. Dapat kaya nga pangalawa ko. Kasi panganay nyo po. So, dalawa na lang po yung nag-aaral sa apat na anak. Grade 2 tsaka grade 6. High school na po yung sa inyong anak ha. Next pasukan. Medyo lalaki po yung gastusin nyo nun pag nag-high school na po. Sabay-sabayan sila dati nag-aral. Opo. Yung dalawa sa San Jose. Hirap po. Masahe, baon pa po. Hindi po kasama yung gastos ng mga project. Ngayon nag-start ng pakuluan ni Ate Camille yung abakalan. Antayin na lang namin na kumulo ito ng 2 beses. Then okay na siya. Pwede na siyang inuin at malamigin ng konti tapos tatanggalan na namin yung shells. Gamit ang aming kamay at isang tipak ng bato, isa-isa naming tinatanggal ang laman ng mga bakalan. Dahil ayon kay Ate Camila, mas gusto raw ng kanyang buyer na walang kasamang shells ang mga bakalan na kanilang ibebenta. Buga-buga na lang, Andrea. Buga-buga naman. Pag hindi mabuksan ni Ate Camille, tutukin na lang niya yung shell. Ang cute ng tahong. Ito yung tahong na wild tahong na nakuha namin kanina. Ang liit ng laman niya. Wala na. Lumubot na ang laman. Nakausap din namin si Ate Chela, isa rin sa mga manginginas sa lugar. Ngunit ang kaibahan lang ay mas madalas dumayo si Ate Chela sa mga malalapit na isla upang manginas kaysa rito mismo sa kanilang lugar. Ako si Chela, 41 years old. Nakatira ako dito sa Barangay Tagburos. Ang anak buhay ko talaga, panginginas. Saan po kayo nanginginas, Ate Chela? Maraming isla sari-sari. Sa Kauri, doon sa Snake Island. Minsan dito lang. Sila ng Pandan. Maraming isla lahat halos na pwede naming mapuntahan. Pinupuntahan namin. Ito po, anong isla po ito? Kauri. Yung makita po sa likod, Kauri. Ito po yung pinakamalapit sa lahat ng Oo, isla po. yan. Diyan po ba kayo pinakamadalas manginas? Sa totoo lang ako kasi hindi ako madalas pumupunta dyan. Kasi malimit kami dumadayo. Umuwi kami siguro mga 3 araw. Ganun. Sa laot lang kami. Ganun talaga malayo sa Snake Island at pinakamalimit na lang. Bakit po hindi po kayo katulad kay Ate Camille na dito lang po nanginginas? Dumadayo pa po kayo? Kasi mas sa akin kasi hindi lang din naman din kasi permanente kapag ganitong hibas, nanginginas kami nung asawa ko. Pero kapag lumalim na yung dagat, naninisid naman siya. Kaya Sumasama mas po. malimit na sa kami. Opo, kasi sumasama ka po sa Oo. asawa. Medyo may banta po na contaminated po yung dito, yung tubig dito. Hindi po ba yung sa mga delong, ba't po kayo doon Sa totoo lang, isa rin yun. Pero talaga ang tunay na dahilan talaga kung bakit ayaw ko rin talaga sa area na to. Kasi mas maraming nakukuha sa mas malayo kaysa sa dito. Iba po ba? Same lang po ba o iba yung proseso ng pahinginas doon? Parehas lang Parehas din. lang din Oo, po. wala namang pinagkakaiba kasi hibasan din naman din ito. Opo. Pero kapag nandoon kasi kung maraming produkto dito, mas marami doon sa malayo. Pagkatapos ng gala ng shells ng mga nakolekta naming bakalan, isinilid na ito sa isang plastic ni Ate Camille upang maibenta na mamaya. Mag-aalas 6 na ng hapon at nandito na kami ni Ate Camille sa kanto, nag-aantay sa pagbebentahan niya ng bakalan. Nandito na kami ngayon ni Ate Camille sa kanto ng bahay nung pagbebentahan niya nung mga nahuli namin o nanginas namin bakalan kanina. Inaantay na lang namin kasi ang balita, sabi nung sa kanila dito yung bata, nandun daw pa si Ate Amy sa may pier, baka nagbibilad pa ng daing. O kasi ng daing. Ito yung nahuli namin kanina. Yan. Ito yung katas ng ilang oras na pagbababad sa init, pangangalay ng braso, ng likod namin kakaupo doon sa Dalampasigan.
Kasama namin yung anak ni Ate Vicky, isa sa mga kasama namin kanina Manginas. Magbebenta rin sila nung nahuli din nila kanina na mga bakalan. Maya-maya pa ay dumating na nga ang pagbebentahan ni Ate Camille. Dito na magkakaalaman kung magkano nga ba ang halaga ng ilang oras na pagbibilad niya sa araw at pangangaling ng kanyang likod. Nandito na yung bibili ng bakalan ni Ate Camille, si Ate Vicky. So, pupunta na kami doon ngayon para ikiluhin pa ito kung ilang kilo talaga yung lahat ng nakolekta namin na bakalan. Tara. Buti hindi po naubos yung ice Ate Camille. Dami. Pero kanina pa po yan. Ay. Nasobra sa po alak na. Mag-aalas 6 pa lang ng hapon. Buti medyo mas maaga. Kumpara dun sa ina-expect namin na oras na natin yan. Kasi sabi kanina, baka alas 7 pa daw dumating si Ate Amy. So ngayon medyo maaga, mag-alas 6 pa lang. Makaka-uwi ka agad na maaga si Ate Camille at makakapagpahinga at makakabili na rin ng mga pangailangan nila. Ito na yung bahay ng pagbebentahan nila Ate Camille ng bakalan. Okay lang po ba pumasok? Okay lang po ba pumasok? Okay lang po ba? Maganda. Ito una nang kikiluhin ni Ate Amy yung mga nahuli ni Ate Vicky kanina. Yung magkano po ang kilo ngayon ate ng ng baka 80. So yun nga tama nga yung sinabi kanina 80 pesos. Ngayon ang bentahan ng kilo ng Pagka sa palengke na po mismo. 120. 120. Oh. Kung minsan nagataw ng tao, bigay ko 50 ang balok na. Kalating kilo yun na naman. Ibig sabihin, 100 po ang kilo. 20 lang po ang nyo. Tama ng makapatong. Opo. Ano ito? Ilang kilo po yung sa kanila po? 1.9. Sayang, isang na lang, guhit na lang, 2 kilo na. Pag 1.9 po, magkano lang po yun? Kwento ko lang siya sa 140 yan. 140 sayang. 20 na lang, 160 na. 2 kilo na sana. Siguro ilang perasong na lang siguro yun, bakalan yun, 2 kilo na yung sakto. Tignan natin yung sa amin, ni Ate Camille. Kung mas marami ba yung nahuli namin kanina? 1 kilo lang yan. Okay. Mga 1 kalahati siguro. Sana maabot kahit pa paano 1 kalahati. 1.85. Ay, sayang. So, sa araw na to nanalo si Ate Vicky, mas marami siyang nangina sa amin. Mas marami siyang nakuha ang bakalan. Kaysa sa Naharang amin kasi dito. kahapon yung bakalan ko. Ay, Baka hindi na ko kahapon. Subugan lang siya. Ganyan kasi ba? Hindi na kahapon dito. Kapit bahay lang yung takot. Kasi balik-balik dito. ito po Ate Amy, bukas po ito mabibenta, no? Bukas pa. Mabenta din po ba yung bakalan sa palengke? O sakto lang din po? May mabinta, minsan matumal. Sa matuman. Parehas kaming nalungkot at nadismaya ni Ate Camille sa aming kinita sa buong maghapong paghihirap. Ngunit wala na kaming magagawa kundi pagkasyahin ang 108 pesos para sa pagkain ng buong pamilya at sa gamot ng kanyang asawa. So yung kinita ngayong araw ni Ate Camille sa panginginas niya ng ilang oras pagbabad sa init ay 108 pesos at yung kay Ate Vicky naman ay 152. So itong kikitain niya kasi sila pambili ng mga pangangailangan sa bahay. Yun lang talaga yung nakakalungkot dito na sa ilang oras na pagbababad sa init nila Ate Camille para manginas sa ilang oras na pangangalay ng mga likod nila, pangangalay ng mga braso kakapa, minsan nagdisgrasya ka pa, may ipit ka nung tinatawag nilang dawat. 108 pesos lang yung halaga ng buong araw na pagtatrabaho na yon. Hindi pa nung kasama yung hirap,
yung pagtatanggal pa, yung isa-isang pagtatanggal ng laman ng bakalan doon sa shells na kailangan mong pukpukin kasi may mga shells doon na hindi bumuka. So yun, dugot pawis yung puhunan pero yung kinita nila hindi sapat para suportahan talaga lahat ng pangangailangan nila. Yung 108 na yan, kaya lang siguro suportahan yung ulam nilang 6 ngayong gabi. Pero bukas, magginginas uli sila, magbabanat ng buto, magtatrabaho para maka-survive para sa araw na rin. So ngayon, Nagsisimula ng sumilip ang gabi. Nagpapasalamat na lang si Ate Camille at kahit papaano ay may kakaunting pera na siya para mairaos ang hapunan ng pamilya. At bukas ng umaga ay muli siyang babalik sa dalampasigan para sa panibagong yugto ng panginginas. sa kanila lang, may tubunan sila pero hindi sila nagpapakahirap magbilad dito sila sa araw. Kasi kami ang hirap tulog pa ang balat namin na Opo. ko sa... Yan mo, itim-itim ko lang. Tapos araw-araw ganyan po yung ano nyo, no? Oo, okay. Hindi man pwede ko magpahinga kasi marami. Ay, nag-aasa tayo. Eh, siyempre, pambili ng ano dyan sa bahay. Mahirap rin. Minsan nga, iyak na ako. Hindain na lang po, no? Pero minsan, makapagalitan talaga. Talaga pag walang-wala na talaga kung hindi pa kumaano. Inasahan nyo sa Fortis ko kasi matagal din yung every 2 months pa. 2 months pa kami kakain. Oo, kaya sabi ko, hindi rin pwede. Nakahinagitay lang po kayo. Wala kang gagawin. Siyempre, mahirap din yung gano'n. Naaksa ka lang doon. Kailangan maghanap ka rin ng paraan na pwedeng ano. Pagkakitaan yung iba. Oo. Sabi ko, mahirap talaga. So umuwi na si Ate Camille. Mag-asikaso na siya ng hapunan. Ilang pamilya niya ngayon. Masakit na isipin na mahirap ang tanggapin para kay Ate Camille na yun lang yung kita nila, 108 lang. Kulang na kulang para suportahan yung mga pangangailangan nila para sa pamilya nila. Ngayon pa na may sakit yung asawa niya na may hinhika. Pero kasi kailangan niya ng tanggapin kasi yun lang yung kinikita nila. Yun lang yung kayang kitain ni Ate Camille kasi yun lang yung alam niyang pagkakitaan. Gustuhin mang lisanin ni Ate Camille ang panginginas. Hindi niya ito magawa dahil ito lang ang alam niyang paraan para kumita. Kahirapan, kawalan ng edukasyon at maayos na trabaho. Ito ang mga dahilan kung bakit patuloy pa rin kinukonsumo at ibinibenta ng mga residente ng Aplaya ang mga yamang dagat sa lugar. Kahit na alam nilang kontaminado ito ng mercury na masama para sa kalusugan ng mga tao. Ayon sa City Environment and Natural Resources Office o CENRO, ang mercury na nagkokontamina sa buhangin na tubig dagat ng Aplaya ay nagmumula sa pit lake na lagpas 2 milya ang layo mula sa lugar. Ang nasabing lawa ay may mataas na konsentrasyon ng mercury na nagmula sa isang abandonadong minahan na malapit dito. Contaminated siya, pero actually ang ano niya is nasa sediments, yung traces ng mercury. Wala siya sa ibabaw, sa surface water, wala. More on nadudunan na siya sa sa sediments. Pag Opo. sinabing sediments po, nasa ilalim na part. Opo, nasa ilalim siya. Actually, kaya po siya pinagbabawal namin yung pangunguha ng seashells dun sa area. Pati yung iba pong mga tawag yan, makakain, panlato, mga ganun something. Kasi yung Tagpuros Aplaya, halos yung delta nung Tagpuros River, halos nandoon yan siya malapit. So yung Tagpuros River kasi na yan siya, nanggagaling yung major source ng mercury ay nasa may Santa Lourdes, 'di ba, sa may landfill. So meron tayong excuse me. Meron tayo dating doon, abandoned na Palawan Quicksilver Mines Incorporated, yung PQMI, 'di ba? Pag akyat niyo ng Santa Lourdes, may mapapansin kayo dito na pit lake, lawa sa right side pag paakyat kayo ng landfill. Makikita niyo doon yung
Yung hukay dati yun siya ng mina ng mercury. So, based din sa mga pag-aaral dati ng taga-MGB, ng mga geologists, na yung area talaga ng Santa Lourdes na yan is mercury-rich area. So, cinnabar-rich area. So, pagka ganun siya, talagang naturally occurring yung mercury. So, na naging problema lang kasi siya kapag nahaluan na siya ng kapag naging na-activate siya. Kasi yung mercury naman kapag dormant siya, kapag nandoon na siya sa cinnabar at hindi siya naanuan, hindi naman siya ganun ka-toxic o hindi naman siya makaka-apekto sa atin. Pero since nga siya ay nahukay dati at ngayon nga hindi naman lahat pala nung sinasabi natin napaprocess dati na sa cinnabar, lahat nakukuha. So mayroon talaga siyang natitira rin doon. Kaya yun ang naging problema lalo na ngayon sa kapag magkakaroon tayo ng malakas na ulan, yung nag-overflow yung dito sa may Pero pag sa pit lake kasi rin, sa surface water ng pit lake, wala rin siya. Sa sediments. Sa sediments din siya makapal, marami. So minsan kapag umuulan ng malakas, pag nahahalo-halo siya, so umaangat siya, sumasama siya ngayon dun sa sa tubig ng sa Tagpuros River, and then ang drain niya dito banda sa may sa Tagpuros Aplaya malapit. So yun po, kaya siya pinagbabawal yung pagkuha doon kasi nga may mga traces na siya. Pero ang latest namin yata doon is 2021 ka. Ayon din si Senro, ang isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan silang hikayatin ang mga residente sa lugar na huwag nang manguha ng mga yamang dagat, lalo na ng mga seashells, ay dahil hindi sila naniniwala sa posibleng epekto nito sa kanilang kalusugan. So ang campaign kasi namin talaga doon is wag na munang gumamit ng o wag mo nang kumain ng mga produkto na galing doon sa sa baybay dagat ng Tagpuros at saka ng Santa Lourdes kasi nga may pag-aaral at lang resulta ng is yung mataas talaga yung mercury niya. So kaya nga nagiging namin doon na wag mo nang kumuha doon. Pero syempre may mga kahit anong sabi namin, anong pangungumbinsin namin sa kanila, may mga tao pa rin talaga na sumasagot ng, syempre, hindi naman sabihin pabalagbag kasi based sa kanilang experience, hindi naman daw sila naapektuhan ng mercury. Pero syempre, sa pag-aaral, hindi naman siya kaagad nakaka-epekto yung mercury. Actually, sabi nga nila, meron silang mga tatay, nanay, ganon, lola, na 80 years old na buhay pa. At nagtrabaho pa raw doon sa pit lake mismo. Yun yung explanation sa amin dati ng mga doctor at saka ng mga experts din, mga scientists. Hindi siya nakaka-apekto kaagad. So mag-accumulate muna yan siya sa atin, yung bioaccumulation. Pero yun nga lang, pagka pumasok na siya sa katawan natin, hindi siya o bihira siya na ilalabas. So ang nagiging doon, ipon lang siya ng ipon sa katawan natin hanggang sa lumala na siya at yun na po yun, may mga symptoms na siya na makikita naman po natin sa sa mga references ng kaysa effect ng mercury. Tulad po iba, nanginginig, kasi naapektuhan niya yung yung nerves natin tsaka yung utak. So yun, tapos mga buntis, yung mga fetus, yung mga bata sa loob. Yun po yung mga medyo naapektuhan talaga ng So paglabas, mayroong mga abnormalities na. Ngunit hindi rin itinatanggi ng Senro na isa ring mabigat na dahilan kung bakit hindi nakikinig at umaayon ang mga tao sa kanilang mga babala ay dahil wala naman silang ibang pwedeng pagkakitaan kundi ito lang. Ang mandato talaga namin is, ang mandato talaga namin is pangalagaan talaga yung kalikasan at saka yung mga tao. Kaso lang, syempre minsan pagka nagkakaroon kami ng problema kapag pumasok na yung mga tao na pinagbabawalan namin at ang hinihingi nila sa amin ay livelihood. So para kumbaga sa magkaroon ba ng pagpapalit dun sa kanilang, kasi tinanggalan namin sila ng hanap buhay. So hinihingian kami ngayon ng kapalit. Hindi naman mandato ng opisina namin na magbigay kami ng hanap buhay sa kanila talaga. Pero yun nga ang namin ni Attorney Gomez po, actually simula nung narinig namin yung concept na what is in it for Juan. Ano ba yung para kay Juan? So doon namin na nakikita na kahit anong protection pala namin sa
environment, kung kalam naman yung sikmura ng mga tao, talagang kahit anong protection namin dito, talagang papasok at papasukin pa rin talaga nila yan. Unlike na kapag tinulungan namin si Juan na magkaroon siya ng kanyang tama o legal na hanap buhay, kahit na nandito yung mga kalikasan, kahit hindi namin ito babantayan, hindi na rin nila ito papakialaman. Hanggat kulang ang suportang edukasyon at pangkabuhayan sa mga katulad ni Ate Camille, hindi matatapos ang banta ng peligro sa kalusugan ng mga taga-Tagburos. At hanggat walang sapat na atensyon na nabibigay sa mga tao sa laylayan, ay hindi natin mapoproteksyonan ang pinaka-iniingat-ingatan nating kalikasan. Sino ba naman ang gugustuhin ialay ang kanyang dugot pawis at ilagay ang sarili sa panganib para lang sa kakarampot na pera? Ako si Alvin Zacarias at ito ang aming dokumentaryo.